Pinakita na nga sa eksena ang malaking palas ng Wentian sect sa tapat ng mataas na bundok, at dito ay manghang-mangha ang kaibigan ni Xiao Yifeng na si Ye dahil halos ang mga tao raw na kanilang nakikita dito ay silang lahat ay mga cultivators. At nagtanong din siya kay Xiao Yifeng kung bakit bakante daw ang mga upuan doon sa harapan. Pero makalipas ang ilang sandali ay bigla na lang nagkaroon ng iba-ibang kulay na mga liwanag ang kanya-kanyang mga upuan na kanilang nakikita. Sa pagdating ng mga Palace Master at ang Sect Master ay binabati sila ng mga maraming kalahok. Habang nagbigay ng paggalang itong kaibigan ni Xiao Yifeng ay kanyang sinabihan si Xiao Yifeng na kampante pa rin na nakatayo, na magbigay raw siya ng respeto sa mga Palace Master at Sect Master na dumating. Wala nang magawa si Xiao Yifeng kung hindi kanyang pinasangayunan ang tugon sa kanya ng kanyang kaibigan pero hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa kanyang magandang asawa na si Han Yan na nakaupo sa harapan na upuan. At nagsalita sa lahat ng mga kalahok ang Sect Master na si Immortal Guanling na maaari na raw silang tumayo ng matuwid lahat, at maligayang pagdating sa kanilang sekta na Wentian, siya raw na si Guangling ang Sect Master dito, sila raw lahat na nandito ay ang mga piling individual mula sa kani-kanyang pinanggalingan at sumusunod sa paunang kinakailangan para makapasok sa kanilang sekta. Dagdag pa ni Sect Master Guangling sa lahat ng mga kalahok na bago raw sila makapasok sa kanilang sekta ay kinakailangan muna nilang lahat na sumailalim sa pagsubok na espiritual na ugat, sa ganito lang raw na paraan sila makakapili kung sino ang kanilang tatanggapin sa kanilang sekta. Sa mga paliwanag ni Sect Master Guangling sa lahat ng mga kalahok na dapat muna silang sumailalim sa espiritual na ugat ay agad naman na pinasangayunan ng lahat ng mga kalahok ang tugon sa kanila ng Sect Master. Samantala nagtataka naman itong si Ye dahil biglang hinawakan ni Xiao Yifeng ang kanyang balikat, na kanya itong pinapahinahon, dahil ang kanya raw kaibigan ay magaling sa ganitong larangan. Ngunit masyado naman nagulat ang ibang mga tao na mga kalahok dahil bigla na lang lumakas ang hangin sa kanilang buong paligid, kasabay ng paglingon ng mga tao sa kanilang likod ay nakapunta na sa kanilang harapan ang nilalang na may sanhi ng malakas na hangin. Lumabas naman ang maraming pawis sa mukha nitong si Ye nang kanyang nakita ang malakas na enerhiya sa kanilang harapan. At itong isang lalaki naman na bigla na lang lumitaw ay kanyang ipinaliwanag sa lahat na ang item daw na kanyang ipinalabas ngayon ay isang instrumentong pagsukat sa kanilang mga espiritual na maaring gagamitin upang kanilang matiyak ang kanilang mga kwalifikasyon sa espiritual. Ito raw ay mayroong 4 na mga antas ang A, B, C, at D. At pakiusap pumunta dito sa harapan ng pangalan na kanyang tatawagin at kanilang itapat ang kanilang kamay nitong item na nandito. Ang unang pangalan na kanyang tatawagin ay nagngangalan na Zheng Niu. Napalingon naman ang maraming kalahok sa kanilang likod dahil itinaas nitong pandak na matabang tutoy ang kanyang kamay dahil siya raw ang unang tinawag, at walang alinlangan na naglakad dito sa harapan ng nagpapaliwanag upang kanya nang itapat ang kanyang kamay sa item upang matingnan ang kanyang spiritual root. At nang itinapat na nitong matabang pandak ang kanyang kamay sa item ay sinaad naman sa kanya ng lalaki na sumusuri, na ang kanya raw spiritual root ay nasa antas ng level B, siya raw ay kwalipikado. Matapos masuri ang matabang pandak ay agad naman tinawag itong lalaki na nagngangalan na Zhang Lingheng, sa isip-isip naman ng ating bida na nagtataka daw siya kung ano ang spiritual root ng lalaki na yon. Samantalang itong kanyang kaibigan naman sa kanyang tabi ay nanginginig at masyadong kinakabahan dahil siya na ang isusunod pagkatapos sinuri ang huling kalahok. Habang iniisip ni Han Yan na kung ang antas daw ng ating bida sa spiritual root ay nasa antas ng A, or B, kinakailangan daw niyang humanap ng paraan upang siya ay makapasok sa kanyang palas, at sa kanya naman tabi ay tinawag ang kanyang pansin ng Sect Master na si Immortal Guangling na kanya siyang natanong kung mayroon na raw bang nakita ang kanyang mga mata na pasok sa kanyang standard. Inis lang naman na tinugon sa kanya ni Han Yan na wala pa raw siyang nakita. Samantala nang itinapat na ng kaibigan ni Xiao Yifeng ang kanyang kamay sa item ay laking gulat ng lalaki na sumusuri, dahil ang antas daw ng kanyang spiritual root ay nasa antas ng A. Nang narinig ni Ye Jiuzi na nasa pinakaitaas ang kanyang spiritual root ay hindi siya makapaniwala na hindi maalis ang kanyang tingin sa item na kanyang hinahawakan. At agad na hinawakan ng nangangasiwa ang kanyang balikat na kanya itong binabati. Si Ye Jiuzi naman ay hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang kamay na hindi makapaniwala dahil nasa pinakaitaas na antas ang kanyang spiritual root. Tuwang-tuwa naman itong Sect Master na si Immortal Guanling dahil hindi na raw ito masama, hindi raw talaga niya inaasahan na makakakita sila ngayon ng isang disciple na sobrang taas ang kwalifikasyon. Tanong pa niya kay Han Yan na kanya raw narinig na isa sa disciple na yun ang kanyang binabalak na kunin, nagtataka raw siya kung ang kasama ba ng batang yun ang kanyang natitipuhan.
At biglang nabuhayan ang mga mata ni Hanyan nang kanyang narinig na tinawag na ang pangalan ng ating bida. Nang tinawag na ang pangalan ng ating bida ay napabuntong hininga na lang siya dahil hindi raw niya inaasahan na muli na naman siyang nandito. At nang nakapunta na si Xiao Yifeng sa bilog na item ay kampante naman niya itong hinawakan dahil batid niya sa kanyang sarili na hindi naman daw ito big deal para sa kanya. Pero sa hindi niya inaasahan nang lumabas na ang antas ng kanyang spiritual root ay ito ay nasa pinakamababa pero kahit na ganoon hindi makikitaan ng pagkabahala si Xiao Yifeng kahit ang kanyang antas ng spiritual ay nasa pinakamababa, maging ang ibang mga kalahok na nanunood kay Xiao Yifeng ay lumabas ang kanilang mga pawis dahil ang ating bida daw ang unang beses na nakakuha ng ganitong pinakamababang antas ng spiritual root. Tinanong pa nitong mataba sa kanyang kasama, na di ba silang lahat na nandito ay mga piling individual mula sa kani-kanyang pinanggalingan, bakit may isang tao na ganito ang kwalifikasyon na nakapasok dito? Ayon naman ang kanyang kasama na di ba ang nasa mababang antas ng di ay hindi ba halos silang lahat ay mga karaniwan na tao, at narinig din niya na ang tao katulad niya ay karaniwan na gumagawa lamang ng mga simpleng trabaho. At nagtanong ang lalaki na sumusuri sa ating bida na kung balak pa ba daw niyang sumubok muli. Dahil baka nagkamali lang ang instrumento sa pagsukat ng espiritual, tugon naman sa kanya ng ating bida na hindi na daw kinakailangan dahil alam naman niya sa kanyang sarili kung gaano talaga kalala ang kanyang kwalifikasyon. Sa mga sinabi ng ating bida ay hindi makapaniwala itong lalaki na sumusuri dahil alam naman daw pala niya na ganito na ang kanyang kwalifikasyon bakit naglakas pa ito ng loob na sumali dito. Humingi naman ng patawad si Ye Jiuzi sa ating bida dahil hindi raw niya alam na ganito pala kamababa ang kanyang kwalifikasyon. Pero kahit na ganoon ay tinugon lang sa kanya ni Xiao Yifeng na ang kanya raw kaibigan ay isang dakilang henyo, ngunit mas cool pa rin daw siya kumpara sa kanya ngayon, sabay hinawakan ni Xiao Yifeng ang balikat ng kanyang kaibigan na kanya itong binigyan ng payo na huwag na lang raw niya itong isipin, basta ang importante gagamitin daw niya ng maayos ang kanyang talento, at siya daw sa kanyang sarili ay hindi ang isang tao na nangangailangan ng kwalifikasyon. Ngunit natuon naman ang pansin ni Xiao Yifeng sa kinaroroonan ni Han Yan na kanyang iniisip na bakit nakaramdam daw siya na mayroong masamang titig sa kanya ang babae na yun, nang malinaw na niyang nakita ang kilos ni Han Yan ay nakaramdam si Xiao Yifeng ng takot dahil nakita niya si Han Yan na masyadong nanginginig. Pero sa isip-isip pala nito ay masyadong nag-alala na nakaramdam ng pagkabahala dahil bakit itong bastardo raw na ito ay ganoon ang kanyang kwalifikasyon. Samantala galit naman itong Wuya Palace Master na si Su Chenyi, dahil sino daw ang walang hiya na naglakas ng loob upang dalhin dito ang ganoon kawalang kwenta na tao, kakalimutan na lang daw nila kung mayroon man masamang nangyari sa kanila, pero ang pagdala ng ganitong tao ay kalabisan na. Sa kabila ng matinding galit ni Palace Master Su Chenyi ay nagsalita sa kanya si Han Yan na di ba siya naman daw ang nagdala sa lalaki na yun dito. Ayon naman ni Su Chenyi na kahit raw ganoon dapat pinabalik raw ng kanyang senior sister Guang Han ang ganoon na uri na tao, sana kanya siyang sinuri ng mabuti. Ang babae naman na nasa kanilang gitna ay naguguluhan na kung ano ba ang pinagtalunan nitong dalawang Palace Master. Sa kabila ng pagtatalo ng dalawa ay iniinis ni Han Yan si Su Chenyi na humihingi ng paumanhin dahil sa susunod raw kanya nang susuriin ng mabuti kung sino ang kanyang papapasukin sa kanilang sect. Sa mga sinabi ni Han Yan ay mas lalong nainis si Su Chenyi na kanyang sinabihan si Han Yan na bakit raw ba niya nakalimutan ang ganitong gawain, ilang beses na ba niya itong ginawa, paano raw ba niya nakakalimutan ang ganito kaimportanteng bagay. At nagsalita naman itong danding Palace Master na si Immortal Baiyun sa kanyang katabi. Nagalit na raw talaga ang kanyang senior brother na si Su Chenyi. Ayon naman itong Xian Kun Palace Master na si Daoist Guangwei na kung hindi raw siya magagalit sino naman daw ang magagalit. Ang bawat palace ay pumipili ng kanilang mga disciple batay sa kanilang mga ranggo sa tunay na true martial competition, at ang Wuya Palace ang pinakahuli. Ang ibig sabihin lang nito sila ang makakakuha sa batang paslit na yun. Ang disciple din na yun ay talagang sa kanya na mapupunta. Maliban na lang kung kanila siyang palalayasin dito at kanila na lang ipagsapalaran ang kanilang reputasyon. Kahit pinag-uusapan si Xiao Yifeng ng mga Palace Master ay abala naman ito sa pakikipagkilala sa ibang mga disciples na kanyang mga nakasalubong, samantala nagbigay naman ng ulat itong lalaki sa Sect Master dahil ang kanila raw spiritual root test ay kanila nang natapos, mayroong 78 na mga disciples ang matagumpay na naging kwalipikado. At nagsalita ang sect leader sa lahat na ayon daw sa nakaraan na ranggo sa kanilang true martial competition. Ang Xian Kun Palace ang unang pipili ng disciple, sabay binigyan na ng hudyat ng sect master si Palace Master na si Guangwei na maaari na raw niyang piliin ang disciple na balak niyang kunin,
At inutusan na nga ni Palace Master Guangwei ang kanyang kanan na kamay na si Minghai na pumunta na ito doon at alam na din niya kung sino ang kanyang kukunin sa mga disciples. Wala na nga itong pag-aatubili ay agad na umalis si Minghai upang kanyang puntahan ang mga disciples na kanyang balak na kunin para sa kanilang palace. Matapos doon ay nagsalita ang sect master sa Taiji Palace Master na si Zuan Yi, na siya na naman daw ang maaring pumili kung sino ang mga disciples na kanyang balak na kunin. At tinawag na nga ng sect master si Han Yan na ang kanya na naman daw Faixu Palace na pangatlong ranggo ang maaring pumili ng mga disciples na balak niyang kunin, sabay tinawag ni Han Yan ang kanyang tagasunod na kanya itong inutusan na tumungo na raw ito doon, at huwag din niyang kalimutan na ang kanyang pipiliin na disciple ay katulad pa rin noong nakaraan. Nang nakita ni Xiao Yifeng na papunta na sa kanyang kinaroroonan ang inutusan ni Han Yan na kumuha sa mga disciples upang dalhin sa kanyang palace ay nakaramdam ito ng tuwa, na kanyang nasabi sa kanyang sarili na papunta na raw ito sa kanya upang siya ay kunin. Makikita itong babae na inutusan ni Han Yan na naglakad na papunta sa kinaroroonan ni Xiao Yifeng, pero nang nakalapit na itong babae ay kanyang nilagpasan si Xiao Yifeng na tila ba wala itong balak na siya ang kunin. Sa nangyari ay natulala na lang itong si Xiao Yifeng na hindi makapaniwala, dahil itong babae pala sa kanyang likod ang nilapitan ng babae na inutusan ni Han Yan upang kunin sa kanilang palace. Lumabas na lang ang pawis sa mukha ni Xiao Yifeng dahil huwag raw nilang sabihin na walang balak si Han Yan na siya ay kanyang kunin bilang disciple sa kanyang palace. Makikita itong matabang lalaki na tuwang-tuwa dahil tinawag ang kanyang pangalan upang kunin ng palace master, maging itong isang lalaki ay tinawag na din ang kanyang pangalan upang kunin, at itong dalawang babae at lalaki na disciple ay tuwang-tuwa dahil mayroon din kumuha sa kanilang mga pangalan. Makalipas ang ilang sandali ay naubos na ang mga disciples dahil kinuha na sila ng mga master palace na kanilang bagong kinabibilangan, at si Xiao Yifeng na lang ang natira dahil walang palace master ang gustong kumuha sa kanya. Nasabi na lang ni Xiao Yifeng sa kanyang sarili na ang nangyari raw sa kanya ngayon ay katulad pa rin noong kanyang nakaraan na buhay, at sana naman daw huwag sirain ni Han Yan ang kanyang ibinigay na salita sa kanya noong nakaraan, pero alam naman daw niya na hindi ganoon na tao si Han Yan. At nagsalita ang sect master kay Su Chenny na siya na naman daw ang pumili ng disciple na kanyang balak na kunin, dahil siya ang panghuli, nag-iisa na lang ang disciple na maaari niyang kunin. Inis lang naman na sumisigaw si Su Chenny na hindi raw niya kukunin ang ganoon na disciple, alam raw niya na sinasadya nila itong gawin sa kanya. Pero napatigil naman sa pagsasalita itong si Su Chenny dahil biglang lumapit sa kanya si Han Yan at ito ay nagsaad sa kanya na kung wala raw siyang balak na kunin ang disciple na yun ay maaaring siya na lang ang kumuha upang dalhin sa kanyang palace. Dagdag pa ni Han Yan na dahil siya naman talaga raw ang nagrekomenda sa disciple na yun, dapat ang magiging responsable para sa kanya ay siya, at isa pa ang kanilang Wentian sect ay tumutupad sa kanilang mga pinapangako. Sa hindi inaasahan na desisyon ni Han Yan ay hindi makapaniwala ang sect master na kanyang sinabihan si Han Yan na kung nais raw ba talaga niya na tanggapin ang disciple na yon. Ngunit hindi ba't mga babae lang ang kanyang tinatanggap bilang disciple? Ayon naman sa kanya ni Han Yan na ang kanila raw Wentian sect ay hindi lang nakabatay sa martial arts. Kung hindi pati na din sa pananampalataya at katarungan, at ano naman raw ang problema kung mahina ang kanyang spiritual root? Sa mundong cultivation may mga pagkakataon na mayroong mahihina ang spiritual na ugat ngunit sila ay nagtatagumpay pa rin, siya ay kailangan na disciple sa kanyang palace para turuan at gabayan, kapag pinalayas raw nila ang isang disciple na kanilang binigyan ng pangako na kanilang tatanggapin, hindi ba't magiging katatawanan ang kanilang sekta na matuwid? Sa mga sinabi ni Han Yan ay namangha sa kanya ang matandang palace master na si Daoist Guangwei dahil inaasahan na raw niya ito sa kanyang junior sister Guanghan. Ang kanya raw saloobin ay tunay na palace master, ayon naman ni Palace Master Immortal Baiyun na sa ganito raw na paghahambing tila mayroong isang tao ang nawala ang kanyang buong dangal ngayon. At mas lalong nag-aalburuto sa galit itong si Palace Master Su Chenny nang kanyang narinig ang mga sabi-sabi ng mga Palace Master na hindi na raw masama kahit si Palace Master Guanghan ay isang babae. Ang kanyang malawak na pag-iisip ay tunay na ehemplo para sa kanilang lahat. Siya raw ay kahanga-hanga. Sinabi din ng iba na hindi na raw nakapagtataka na ang Wuya Palace ay patuloy lang na bumabagsak. At nagulat ang lahat ng mga disciples dahil sumigaw ng napakalakas si Palace Master Su Chenny sa lahat ng mga Palace Masters na itigil na raw nila ang kanilang mga sinasabi. Sabay kanyang itinuro ang ating bida dahil siya din daw ay isang Palace Master ng Wentian, hindi raw niya kinakailangan ng tulong ng iba upang tanggapin ang isang disciple,
ito na raw ang pagkakataon ng ating bida dahil simula ngayon kanya siyang kukunin bilang direct disciple, kanya raw ituturo sa kanya ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Sa hindi inaasahan na pasya ni Palace Master Su Chenny ay hindi makapaniwala ang sect leader na napapatanong na kung totoo raw ba itong kanyang naririnig na direct disciple. Tinanong pa ni Palace Master Su Chenny si Han Yan na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang biglaan na pasya, na di ba natapos na siyang pumili ng disciple. Sinabi naman sa kanya ni Han Yan na sandali lang raw muna dahil siya naman talaga ang unang pumili bilang kanyang maging disciple si Xiao Yifeng. Pero nagsalita lang naman sa lahat si Palace Master Su Chenny na kahit ang kanya raw palace ay nasa huling pwesto, mayroon pa rin siyang dangal kahit nag-iisa na lang ang natira sa kanyang pipiliin na disciple, sa bandang huli kanya pa rin itong pagkakataon para siya na naman ang pumili ng disciple. At kanyang sinisigaw sa lahat na halos marinig na sa kanilang buong sekta na si Xiao Yifeng daw ay kanyang tatanggapin bilang disciple. Napatakip na lang sa kanyang tainga si Palace Master Immortal Baiyun dahil masyado raw maingay ang boses ni Palace Master Su Chenny, samantala natuwa naman ang sect master dahil parang ang lahat raw ng mga Palace Masters ay nakakuha na ng kanilang mga bagong disciples, kaya ngayon siya ay magpapahinga na ng matiwasay. Sa isip-isip naman ni Han Yan habang hindi pa rin maalis ang kanyang tingin kay Palace Master Su Chenny na hindi raw niya inaasahan na ganoon ang kanyang gawin, ginawa naman daw niya ang kanyang lahat na makakaya upang makuha lang si Xiao Yifeng, sana huwag raw niya siyang sisihin dito. Makikita naman sa mukha ng ating bida na ito ay masyadong matamlay na napapatanong kung ano na raw ba itong kanyang sitwasyon ngayon. At makalipas ang ilang oras ipinakita sa eksena ang Wuya Palace ang pangunahing pick, at mayroong nagsasalita na isang lalaki sa ating bida na kanyang pinapaliwanag na ito raw ang nasa tuktok ay ang pangunahing pick ng kanilang Wuya Palace. Ang palace raw ng kanilang master ay nasa harapan lang dito. Sinabi pa nitong lalaki sa ating bida habang kanyang hinawakan ang balikat nito na huwag na raw mag-alala ang kanyang junior dahil dito sa Wuya Palace ay hindi niya hahayaan ang kanyang junior na mayroong mangbuli sa kanya dito. Ang lalaki pala na ito na nagsasalita ay ang eldest disciple ng Wuya Palace, ito ay si Xiang Changge. Sa biglaan na paghawak ni Xiang Changge sa balikat ng ating bida ay napasigaw ng malakas si Xiao Yifeng dahil masyado raw masakit ang kanyang katawan, humihingi naman sa kanya ng patawad si Xiang Changge dahil nakalimutan raw pala niya na ang katawan ng kanyang junior ay masyadong mahina, hindi raw niya nagawang makontrol ang kanyang lakas. At nag-alala siya na kanyang tiningnan ang balikat ng ating bida dahil parang ito daw ay nabali, mayroon raw ba siyang maitutulong sa kanya? Tugon naman sa kanya ng ating bida na ayos lang daw siya. Magmadali na lang raw silang dalawa upang makarating na sila sa kanilang palas. Sa isip-isip naman ni Xiao Yifeng na itong kanya raw senior brother Xiang ay katulad pa rin sa kanyang nakaraan na buhay. Hindi pa rin niya kayang kontrolin ang kanyang lakas. Sa kanya raw nakaraan na buhay ay pumasok din siya sa Wuya Palace. Pero sa panahon na yun siya ay isa lamang trabahador na disciple at inabot siya ng 20 na taon upang unti-unti siyang naging formal na disciple. At sa panahon din na yun ang kanyang senior Xiang lang ang nagmamahal sa kanyang pagsasanay, masyado raw siyang maraming pinagdaanan ng dahil sa kanya. Mabuti na lang sa panahon na ito ay naging direct disciple siya ng Wuya Palace, ang lahat ng ito ay nang dahil sa interception ng kanyang asawa. Samantala masaya naman na nagtanong itong babae sa kanyang ama na talaga raw ba na nakahanap na siya ng junior brother para sa kanya, at kailan din pupunta dito ang kanyang junior brother. Ang babae pala na ito ay ang babae na anak ni Su Chenny. Siya ay si Su Maoqing, napabuntong hininga naman itong si Su Chenny sa katanungan ng kanyang anak na kanyang sinaad sa kanya na kanina raw medyo mapusok ang kanyang pag-iisip kaya nagawa niya ang ganitong hindi inaasahan. Nang nalaman ni Maoqing na mayroong tinanggap na direct disciple ang kanyang ama sa harapan ng maraming tao ay masyado siyang nagalit dahil anong klase raw ba na pangako ang kanyang nagawa, mas mabuti pa siguro na siya na kanyang anak ang tatanggap sa tao na iyon bilang kanyang disciple. Lumapit naman itong magandang babae na si Lin Zian ang asawa ni Su Chenny, sabi pa niya sa kanyang asawa na di ba nabanggit niya sa kanya kanina na kahit mahina ang spiritual root ng bata, ang kanya naman pag-iisip ay mature na, dagdag pa niya kay Su Chenny na kanya raw siyang tutulungan sa paggabay ng bata na yun kung talagang nag-aalinlangan siya sa kanya na kanyang gabayan ang kanyang cultivation. Habang nag-uusap pa ang tatlo, sumisigaw naman sa labas ng kanilang silid si Xiang Changge, na ang kanyang junior brother daw na si Xiao Yifeng ay nandito na agad naman silang tumugon kay Xiang Changge na papasukin niya dito sa loob si Xiao Yifeng. Nang papasok na ang ating bida sa loob ng silid ay nagsaad naman sa kanya si Xiang Changge na sundin lang daw ng kanyang junior brother ang kanyang ibinigay na payo sa kanya kanina, at magiging ayos lang ang lahat,
na agad naman na pinasalamatan ni Xiao Yifeng ang ibinigay na payo sa kanya ng kanyang senior. At dahan-dahan na nga na binuksan ng ating bida ang pintuan ng silid upang siya ay pumunta kung saan naroroon ang pamilya ni Su Chenny. Nang tuluyan na niyang nabuksan ang pintuan ay dahan-dahan naman siyang naglakad upang lapitan ang Palace Master at ang asawa niya at anak.